Siyam na taon akong tinawag, nabaog ng sarili kong biyena. Ang siyam na taong tiniis ang bawat parinig at pang-iinsulto sa harap ng ibang tao dahil sa pagmamahal ko kay Dante. Pero ngayong gabi, habang hawak ko ang puting sobring ito, alam kong tapos na ang aking pagdurusa. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang dekadang paghihintay at walang katapusang dasal, magiging ina na ako. 6 na linggong buntis. Isang himalang nabuo sa gitna ng malamig naming pagsasama. Nagmamadali akong pumasok sa Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel dito sa Iloilo. Gabi ito ng taon ng fundraising gala para sa Villarreal Medical Center, ang ospital na itinayo namin ni Dante mula sa wala gamit ang pawis at ang huling sentimo ng mana ko mula kay Papa. Suot ko ang aking puting gown, tila isang anibersaryong regalo para sa 9 na taon naming pagsasama. Gusto kong isigaw sa buong mundo ang balitang ito. Gusto kong makita ang reaksyon ni Dante, ang luhang papatak sa kanyang mga mata kapag nalaman niyang magkakaroon na kami ng sariling anak. Ngunit paghakbang ko pa lang sa loob ng bulwagan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang masayang tugtog ng biolin ay naging mistulang ingay sa aking pandinig. Doon sa gitna ng entablado, sa ilalim ng naglalakihang chandelier, nakatayo ang asawa ko. Pero hindi siya nag-iisa. Nakaangkla ang kamay ni Beatrice sa braso ni Dante. Si Beatrice ang babaeng itinuring kong kapatid, ang matalik kong kaibigan at head ng finance sa aming ospital. Nakasuot siya ng pulang-pulang gown na tila sumisimbolo sa tagumpay. At sa pagitan nila, may isang batang lalaki, marahil ay 5 taong gulang, na namasayang nakakapit sa binti ni Dante. "Papa, look! The cake is so big!" Malakas na sigaw ng bata. "Yes, anak. Later we will cut it together," sagot ni Dante, sa isang tinig na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 9 na taon. Isang tinig na puno ng pagmamalaki at pagmamahal ng isang ama. Nanigas ang buong katawan ko. Ang sobrang hawak ko ay tila naging 1,000 tonelada ang bigat. Ang bawat tibok ng puso ko ay naging saksak ng kutsilyo. Paanong nangyaring may anak na si Dante na ganito nakalaki habang ako ay pinapaniwala nilag ako ang may problema, habang ako ay pinapainom ng kung ano-anong gamot at pinapapunta sa iba't ibang doktor ni Beatriz. Bago pa ako makahakbang, paatras umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Esmeralda, ang aking biyena, ang sa buong sound system ng ballroom. "Ladies and gentlemen, friends and distinguished guests of the Villarreal family," similang matandang babae ang kanyang muka, ay puno ng condescending na ningti. "Tonight is not just about the hospital. Tonight we celebrate the true foundation of a family, the heir. I am proud to formally introduce to all of you my grandson, Nathan Villarreal, and his mother, Beatrice. They are the new heart of this hospital and our family." Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga bulungan ng mga sosyal na bisita ay tila mga bubuyog na sumusugod sa akin. Akala ko ba si Dr. Celestina ang asawa? Ay hindi mo babalita, baog daw kasi yan, sayang ang yaman ng mga Villarreal kung walang magmamana? Kaya pala laging magkasama si Dante at Beatrice sa mga medical mission? Bawat salita ay parang latigo sa aking dignidad. Ang hiya ay tila kumukulong tubig na ibinuhos sa akin sa harap ng lahat ng mga taong iginalang ko. Nakita ko ni Dante mula sa entablado. Saglit na kumislap ang gulat sa kanyang mga mata. Pero agad itong napalitan ng malamig at walang pakialam na tingin. Hindi siya lumapit. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hinayaan niyang manatiling nakayuko ang kanyang asawa sa harap ng kahihiyan. Lumapit sa akin si Doña Esmeralda habang pababa sila ng entablado. Ang kanyang boses ay sapat lang para kaming dalawa lang ang makarinig, pero bawat salita ay may lason. "Huwag ka nang gumawa ng eksena, Celestina. Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. 9 na taon kitang pinagbigyan pero wala kang silbi. Isang tuyot na lupang hindi kayang magpatubo ng kahit anong binhi. Ngayong narito na ang tunay na tagapagmana,
Kailangan mo nang umalis. Buntis ako, mama. Ang mahinang bulong ko ang tanging depensang kaya kong bitawan. Isang mapait na tawa ang isinagot niya. Buntis, ilang beses mo na ba kaming niloko sa ganyang drama? Beatrice showed me your latest tests. You are biologically incapable, Celestina. Huwag mo nang gamitin ang ganyang kasinungalingan para lang manatili sa kayamanan namin. Tumingin ako kay Beatrice na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng asawa ko. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Siya ang gumagawa ng medical records ko. Siya ang nag-aayos ng lahat ng appointment ko sa mga specialist. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi ako ang may problema. Sila ang gumagawa ng paraan para maniwala akong wala akong pag-asa. Inilabas ni Doña Esmeralda ang isang folder mula sa kanyang daladalang bag. Dante already signed the annulment papers. At dahil pinirmahan mo na rin ang voluntary transfer ng mga shares mo sa research department noong nakaraang buwan, wala ka nang kailangan pang balikan sa ospital na ito. You are no longer a Villarreal and definitely, you are no longer a doctor of this institution. Wala akong pinipirmahang transfer ng shares. Gulat na sabi ko. Oh, you did? Under the guise of equipment procurement, remember, you trusted Beatrice too much, Celestina. That was your greatest mistake. Nanlabo ang paningin ko sa mga luha, pero hindi ko hinaya ang pumatak ang mga ito sa harap nila. Tumingin ako kay Dante, ang lalaking pinag-alayan ko ng halos isang dekada ng buhay ko, ang lalaking pinagpuyatan kong alagaan noong nagsisimula pa lang ang career niya. Nanatili siyang tahimik, nakahawak sa balikat ng batang si Nathan, tila ba isa na lamang akong stranger sa kanyang paningin. Hinihingal ako ang sakit sa aking puson ay nagsisimulang kumirot dahil sa tindi ng emosyon. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Kung mananatili ako rito, kung malalaman nilang totoong ang buntis ako, ano ang gagawin nila? Kung nagawa nilang truhin ang records ko sa loob ng maraming taon, ano pa ang kaya nilang gawin sa bata sa loob ng sinapupunan ko na banta sa posisyon ni Nathan? Dahan-dahan kinuha ko ang folder mula sa kamay ng biyenan ko. Pinunit ko ang sobre ng resulta ng ultrasound sa loob ng aking bulsa nang hindi nila nakikita. Hindi ito ang tamang panahon para sa katotohanan. Ang himalang ito ay hindi para sa kanila. Alis ako. Sabi ko sa isang boses na hindi nanginginig pagamat ang buong pagkatao ko ay naddurugo. Pero tandaan ninyo ang gabing ito. Ang lahat ng kinuha ninyo sa akin, ang lahat ng tahihiyang ibinigay ninyo sa harap ng mga taong ito, ibabalik ko sa inyo ng may interes. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom. Bawat hakbang ay tila pagpunit sa aking puso, pero sa bawat yabag, lalong tumitindi ang proteksyon ko sa aking sinapupunan. Paglabas ko sa pintuan ng hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan ng Iloilo. Doon ko lang hinaya ang pumatak ang luha. Pinuksan ko ang folder na ibinigay ni Doña Esmeralda habang nakatayo sa ilalim ng waiting shed. Doon nakita ko ang isang kopya ng dokumentong hindi ko inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa divorce or sa shares. Isa itong report na nag-aakusa sa akin ng professional malpractice sa isang sensitibong kaso ng isang makapangyarihang pamilya sa probinsya, isang kasong alam kong si Beatrice ang humawak. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi lang nila ako gustong palayasin. Gusto nila akong ilibing ng buhay para hindi na ako kailanman makabalik. At sa sandaling yon habang hinahaplos ko ang aking tiyan, isang mensahe ang pumasok sa telepono ko mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang babalik sa bahay nyo. May mga pulis na naghihintay sa iyo doon para sa warrant of arrest. Tumakbo ka na, Celestina, na yun din. Sa gitna ng baha at dilim, wala akong ibang mapupuntahan kundi ang tanging lugar na kailanman ay hindi ko binalikan simula noong mamatay si Papa. Ang Guimaras. Pasang-pasa ako ng ulan habang lulan ng isang lumang jeepney malayo sa karangyaan ng ballroom na iniwan ko kanina. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila ba paalala ng bawat luhang pilit kong ikinubli sa harap ni Dante at Doña Esmeralda. Nanginginig ang aking mga kamay hindi lang dahil sa ginaw,
kundi dahil sa galit at takot na unti-unting lumalamon sa akin. Saan tayo nang malakas ang ulan? Baka bumaha sa tapat. Tanong ng driver habang nakatingin sa akin sa rearview mirror. Sa may pantalan po. Halos pabulong kong sagot. Hindi ko na magawang bumalik sa bahay. Ang babalang natanggap ko tungkol sa warrant of arrest ay hindi biro. Kilala ko ang kapangyarihan ng mga Villarreal sa Iloilo, kaya nilang baluktutin ang katotohanan sa loob ng isang iglap. Ngunit bago ako tuluyang tumakas patungong Guimaras, may isang bagay akong kailangang kumpirmahin. May isang maliit na klinika ako sa gilid ng lungsod, isang simpleng silid na ginagamit ko para sa aking mga charity patients, malayo sa impluensya ng Villarreal Medical Center. Doon ko itinatago ang aking mga personal na backup files ng lahat ng aking mga pasyente, kabilang na ang sarili kong medical records. Pagdating ko sa klinika, mabilis kong binuksan ang pinto gamit ang nanginginig kong mga susi. Madilim at amoy gamot ang loob, pero hindi ko na yon pinansin. Agad kong binuksan ang aking lumang laptop. Habang naglo-load ang system, hinaplos ko ang aking tiyan. Konting tiis lang anak, malalaman natin ang totoo. Pumasok ako sa secured folder kung saan nakasave ang mga result ng aking mga blood tests at ultrasounds sa nakalipas na 5 taon. Ang mga kopya rito ay direktang galing sa laboratory o bago pa dumaan sa mga kamay ni Beatrice. Doon ko nakita ang katotohanan. Ang aking FSH, follicle stimulating hormone levels at AMH, anti-Müllerian hormone tests, na siyang sukatan ng fertility ng isang babae, ay lahat normal. Walang senyales ng pagiging baog. Ngunit sa mga hard copy na ibinibay sa akin ni Beatrice noon, ang mga numero ay binago. Ginawa nilang mukhang menopause level ang aking mga resulta para maniwala akong wala na akong pag-asa. Hindi lang yon. Tiningnan ko ang listahan ng mga bitaminang ipinapainom sa akin ni Beatrice gabi-gabi bilang fertility supplements. Sa tulong ng aking kaalaman bilang doktor, sinaliksik ko ang serial number ng mga gamot na minsan ko nang kinuhaan ng litra, to dahil sa pagdududa. Halos mabitawan ko ang mouse ng computer nang mabasa ang resulta. Hindi supplements ang ibinibigay niya. Ang mga iyon ay pills na ginagamit para pigilan ang ovulasyon. Habang nagpapakitang tao si Beatrice na tinutulungan akong magkaanak, lihim niya pala akong binibigyan ng contraceptives para masigurong hindi ako mabubuntis ni Dante. Pinagmukha nila akong tanga sa loob ng maraming taon. Ginawa nila akong bilanggo ng sarili kong katawan habang hinihintay nilang lumaki ang anak ni Beatrice para tuluyan akong palitan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Si Dante. Nag-alangan ako pero sinagot ko ang tawag. Gusto kong marinig kung hanggang saan ang kayang panindigan ng kanyang kasinungalingan. Celestina, nasaan ka? Bakas sa boses niya ang tensyon pero walang bahid ng pag-aalala. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Umuwi ka na at pirasuhan ng mga dokumento. Doña Esmeralda is furious. Ang malpractice suit na kinakaharap mo? Baka matulungan ka naming madrop yon kung makikipagtulungan ka sa amin sa maayos na paraan. Napatawa ko ng mapayat isang tawang puno ng poot. Maayos na paraan, Dante. Ang tawad mo ba sa pagpapakilala sa kabit at anak mo sa harap ng maraming tao ay maayos? Ang tawag mo ba sa pagpapainom sa akin ng contraceptives sa loob ng 5 taon para magmukha akong baog ay maayos? Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Ramdam ko ang kanyang pagkagulat pero agad din siyang nakabawi. So alam mo na, look Celestina, let's be realistic. Hindi ka na makakapanganak. I needed an heir. Ang pamilya Villarreal ay nangangailangan ng magpapatuloy ng legacy. I loved you. But a man in my position cannot stay with a woman who can't give him a son. Legacy o baka kamo. Ang kailangan nyo ay ang pera at lupa ko na, pundasyon ng ospital na yan. Ang boses ko ay matalim na tila scalpel. Kailan mo pa alam, Dante? Kailan mo pa alam na may anak ka na kay Beatrice? Pumuntong hininga si Dante. Ang kanyang tinig ay naging malamig at direkta. Bago pa tayo ikasal, Celestina.
Beatrice and it was a mistake back then. Pero nang malamang buntis siya, kailangan kong mag-isip. Nathan is a Villarreal. Itinago ko siya sa Singapore para hindi mo malaman, para protektahan ka rin. Pero ngayong malaki na siya, hindi ko na siya kayang itago. He deserves his name. He deserves the hospital. Protektahan ako protektahan ang posisyon mo. Dahil alam mong kapag nalaman ko ang totoo nung una, palang hinding-hindi ko ibibigay ang kapital ko para sa ospital mo. Hindi na mahalaga yun ngayon, putol ni Dante. You have nothing left, Celestina. Ang mga shares mo ay nasa pangalan ko na. Ang career mo ay tapos na dahil sa malpractice case. Isiko mo na ang laban na ito. Just sign the annulment and leave peacefully. Do it for the sake of the years we spent together. The years we spent together, Dante, ibinuhos ko ang buhay ko para sa iyo. Iminulat ko ang mga mata ko araw-araw para lang isipin kung paano ka mapapasaya, kung paano palalagiin ang pangarap mo. Pasigaw ko ng sabi habang ang mga luha ay muling dumadaloy. At sasabihin mo sa akin na iwan ko na lang ang lahat ng ito ng ganoon-ganoon lang. Wala ka ng kakampi, Celestina. Kahit ang mga doktor sa ospital, pirma nila ang nagpapatunay na nagpabaya ka sa pasyente. Sino ang paniniwalaan nila isang doktor na baog at baliw dahil sa depresyon o ang kagalang-galang na pamilya Villarreal? Doon ko naramdaman ang tunay na kagat ng kanilang patibong. Hindi lang nila kinuha ang asawa ko, kinuha rin nila ang aking danggal bilang doktor. Ginamit nila ang aking kahinaan, ang aking pagmamahal at tiwala para igapos ako sa isang kasalan ng hindi ko ginawa. Huling pagkakataon, Celestina, banta ni Dante. Nasaan ka? Magpapadala ko ng susundo sa iyo. Huwag mo na akong hanapin, Dante, ang sagot ko. Nayon ay kalmado na, pero puno ng determinasyon. Mula sa sandaling ito patay na ang Celestina na nakilala mo. At tandaan mo, ito ang legacy na ipinagmamalaki mo ay itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. At ang mga kasinungalingan, may hangganan. Ipinatay ko ang tawag at agad na tinanggal ang SIM card. Hindi ko nahahayu ang masundan pa nila ako. Kinuha ko ang aking laptop at ang maliit na bag na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento. Palabas na ako ng klinika nang mapansin ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang humihinto sa tapat. Nanindig ang balahibo ko. Ang mga pulis o ang mga tauhan ni Doña Esmeralda, mabilis akong lumabas sa likurang pinto at tumakbo sa madilim na eskinita patungo sa dalampasigan. Kailangan ko makaabot sa huling biyahe ng pump boat patungong Guimaras. Habang tumatakbo sa gitna ng putikan at ulan, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Napahawak ako sa isang poste hinihingal. Anak, wag muna ngayon. Please wag muna ngayon. Pagmamakaawa ko sa aking sinapupunan. Sa di kalayuan narinig ko ang mga boses ng mga lalaking naghahanap. Dito siya dumaan. Hanapin ninyo sa paligid? Kailangan kong makalayo. Kailangan kong mabuhay. Dahil ngayon, alam ko na ang katotohanan si Dante ay hindi lang isang taksil. Siya ay isang kriminal na kasabwat sa pagnanahaw ng aking buhay. At si Beatrice? Ang ahas na pinatira ko sa aking dibdib ay sisiguraduhin kong malulunod sa sarili niyang lason. Narating ko ang pantalan. Ang huling bangka ay papaalis na. Sa kabila ng dilim at panganib, tumalon ako pasakay hindi lumingon sa lungsod ng Iloilo na unti-unting lumiliit sa aking paningin. Ngunit bago pa man makalayo ang bangka, isang lalaki ang lumapit sa akin sa loob ng tila kakarag-karag na sasakyang pandagat. May dala siyang flashlight at isang kapote. Doktora Celestina kanina, pa po kayo hinihintay ni Nanay Saling sa kabilang isla? Bulong ng lalaki. Gulat akong napatingin sa kanya. Si Nanay Saling ay ang matandang hilot na dating katulong ni Papa. Paano niya na lamang darating ako? Dali na po itago niyo ang mukha niyo. May mga nagbabantay din sa kabilang pampang. Dagdag niya habang iniabot sa akin ang isang lumang kahon.
Sabi ni Nanay Saling, ito na raw po ang tamang oras para buksan ang huling habilin ng tatay nyo. Sa gitna ng malalaking alon, hawak ang kahon na tila naglalaman ng huling pag-asa na pagtanto ko, hindi lang pala ako ang may lihim. Si Papa, may iniwan siyang sandata na hindi kailanman inakala ng mga Villarreal. Ang dagat sa pagitan ng Iloilo at Guimaras ay tila isang naggangalit na halimaw ngayong gabi. Ang maliit na pump boat ay parang laruang papel na hinahampas ng malalaking alon bawat yanig ay nagpapakaba sa akin, hindi para sa sarili kong buhay, kundi para sa maliit na buhay na dinadala ko. Kumapit kayo ng mabuti, doktora. Malapit na tayo. Sigaw ng lalaking nagpakilalang Lando, ang anak ni Nanay Saling. Niyakap ko ang aking bag at ang lumang kahon ni Papa. Nang marating namin ang dalampasigan ng isang liblib na barangay sa Guimaras, agad akong inakay ni Lando patungo sa isang bahay na yari sa kawayan at ni pa nakatago sa ilalim ng naglalakihang puno ng mangga. Doon naghihintay si Nanay Saling, may hawak na mainit na tsa at tuyong kumot. Celestina? Anak? Bungad ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala. Halika, pumasok ka. Basang-basa ka. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa bisig ng matandang babaeng nag-alaga sa akin noong bata pa ako, doon ako tuluyang humagulgol. Ang lahat ng tatag na ipinakita ko sa harap ni Dante ay naglaho ng parang bula. Nanay Saling, kinuha nilang lahat sa akin. Ang asawa ko ang ospital, pati ang danggal ko bilang doktor dinungisan nila. Hikbi ko. Shh, alam ko anak. Naririnig ko sa radyo kanina pa. Malungkot na sabi ni Nanay Saling habang pinatutuyo ang aking buhok. Itinuro niya ang isang lumang radyo sa ibabaw ng hapagkainan. Kahit maingay ang static, malinaw kong narinig ang boses ng announcer. Isang warrant of arrest ang inisyu laban kay Dr. Celestina Navarro Villarreal dahil sa kasong gross professional negligence na nagresulta sa critical na kondisyon ng asawa ng isang mataas na opisyal. Ayon sa pamunuan ng Villarreal Medical Center, matagal na nilang sinusubaybayan ang erratic behavior ng doktora dahil sa depresyon mula sa kanyang pagiging baog. Napahawak ako sa aking ulo. Hindi lang sila nagnanakaw, pumapatay din sila ng karakter. Erratic behavior, depresyon, ginagawa nila akong baliw sa harap ng publiko para mawala ng bisa ang anumang sasabihin ko laban sa kanila. Nanay Saling, kailangan kong makita ang laman ng kahon na ito. Sabi ko ng mahimasmasan. Inilapag ko ang kahon sa mesa. May lumang kandado ito pero dahil sa kalumaan ay madali itong labuksan ni Lando gamit ang isang kagamitang pangkarpintero. Sa loob bumulaga sa akin ang mga dilaw na papel, ilang mga lumang litrato at isang maliit na diary na may pabalat na balat. Ngunit ang kumuha ng atensyon ko ay ang isang puting envelope na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila, may petsang ilang buwan bago mamatay si Papa. Binasa ko ang laman nito. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi maaari, bulong ko. Ano yon anak? Tanong ni Nanay Saling. Nanay, ang lupang kinatatayo ng Villarreal Medical Center. Hindi yon kailanman na ibenta ni Papa sa mga Villarreal. Ang kasunduan ay isang usufruct lamang, isang karapatang gamitin ang lupa sa loob ng 30 taon para sa layuning medical. At ayon sa dokumentong ito, ang anumang paglabag sa etika o paggamit ng ospital para sa personal na ganid ay otomatikong magpapawalang bisa sa kontrata at ibabalik ang buong ari-arian sa akin. Nanlaki ang ngang mata ni Lando. Ibig sabihin, doktora, kayo ang tunay na may-ari ng lupa at ng pundasyon ng ospital. Oo, at higit pa doon. Itinuro ko ang isa pang dokumento. May serya ng mga tseke rito na nagpapatunay na ang puhunang ginamit ni Doña Esmeralda para itayo ang unang gusali ay galing sa insurance fund ni Mama na para sana sa akin. Ninakaw nila ang pera ko para itayo ang kanilang kaharian. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang diary ni Papa. Sa huling pahina,
May nakasulat na mensahe, Celestina, my daughter. If you are reading this, it means the Villarreals have shown their true colors. I saw how Esmeralda looked at our land with greed. I saw how Dante, though he claimed to love you, was easily swayed by his mother's ambition. Do not trust them. I have hidden the original titles and the supplementary will in the care of the Archbishop. They can take your happiness, but they can never take your birthright. Use this to heal, not just to hurt. Napahagulgol ako muli. Papa, bakit hindi mo sinabi sa akin nung buhay ka pa? Dahil alam ng tatay mo kung gaano mo kamahal si Dante Celestina. Sagot ni Nanay Saling. Ayaw niyang wasakin ang pangarap mo hanggat hindi mo mismo nakikita ang dumi sa ilalim ng kanilang mga kuko. Biglang tumayo si Lando at sumilip sa bintana. Nanay, may mga ilaw ng motor na papasok sa barangay natin. Hindi ito normal sa ganitong oras at panahon. Kinabahan ako. Nahanap na nila ako. Malamang ay na-trace nilang tawag ni Dante kanina. Sabi ko naalala ang maikling pag-uusap namin. Kahit patay na ang phone ko, ang last location tower ay malapit sa pantalan. Lando, dalhin mo si Celestina sa kuweba sa may dalampasigan. Doon muna kayo magtago. Utos ni Nanay Saling. Paano kayo, Nanay? Tanong ko. Huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako, wala silang makukuha sa akin. Ang mahalaga ay ang bata sa sinapupunan mo at ang mga papel na yan. Mabilis kaming lumabas ni Lando sa likurang pinto. Habang tumatakbo kami sa maputik na daan, patungo sa mga bangin narinig ko ang paghinto ng mga motor sa tapat ng bahay ni Nanay Saling. Narinig ko ang marahas na pagkatok at ang boses ng isang lalaking. Pamilyar sa akin si Rodrigo, ang head ng security ng Villarreal Medical Center at ang kanang kamay ni Doña Esmeralda sa mga maruruming gawain. Nasaan ang doktora? Alam naming dinala siya rito, sigaw ni Rodrigo. Napatigil ako sa pagtakbo nang marinig ko ang isang malakas na kalabog at ang impit na tili ni Nanay Saling. Gusto kong bumalik. Gusto kong sugurin sila. Pero hinawakan ako ng mahigpit ni Lando sa braso. Doktora, huwag masasayang ang sakripisyo ni Nanay kung magpapadakip tayo. Kailangan nating makaalis dito. Sa dilim ng gabi sa gitna ng ulan, nararamdaman ko ang bawat pintig ng takot sa aking dibdib. Ang aking puting blouse na simbolo ng aking propesyon at danggal ay punong-puno na ngayon ng putik at dumi. Pero habang hila-hila ako ni Lando patungo sa kaligtasan, ang takot ay unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Dungis. Yan ang ibinigay nila sa pangalan ko. Pero ang dungis na ito ang magsisilbing pintura para sa aking pagbabalik. Nakarating kami sa isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga baging. Dun sa loob ng malamig at madilim na silid na bato, napasandal ako sa pader. Ang aking puson ay muling kumirot, mas matindi kaysa kanina. Lando, may dugo! Bulong ko habang nararamdaman ang init na dumadaloy sa aking binti. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Doktora, anong gagawin ko? Sa bag ko, may mga gamot ako. Kuhanin mo ang progesterone at ang syringe. Utos ko pilit na pinapakalma ang sarili kahit na ang buong mundo ko ay tila gumuguho. Bilang isang OBGYN, marami na akong nailigtas na sanggol. Marami na akong nanay na pinatahan sa gitna ng panganib. Ngunit ngayon ako ang pasyente. Ako ang nanay na nagmamakaawa sa Diyos na huwag bawiin ang tanging dahilan kung bakit gusto ko pang lumaban. Habang itinusok ko ang karayom sa aking sariling hita para iturok ang gamot na pipigil sa pagkalaglag ng aking anak, narinig ko ang mga yabag ng mga tao sa labas ng kuweba. Siya sa atin niyo ang paligid ng mga bangin, hindi lalayo ang babaeng yon, lalo na't buntis siya. Sigaw ni Rodrigo. Napatakip ako ng bibig. Alam nila. Alam nilang buntis ako. Ibig sabihin ang layunin nila ay hindi lang ang huling habilin ni Papa. Ang layunin nila ay siguraduhin ang tunay na tagapagmana ng Navarro at Villarreal ay hindi kailanman sisilang. Sa sandaling yon sa loob ng madilim na kuwebang,
Yun namatay ang huling bahagi ng Celestina na marunong magpatawad. Ang isinilang ay isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Nakalipas ang ilang oras na tila walang katapusan. Ang bawat minutong lumilipas sa loob ng madilim na kuweba ay binibilang ko sa pamamagitan ng bawat patak ng tubig mula sa kisame ng bato. Unti-unting humupa ang kirot sa aking puson salamat sa gamot at sa taimtim na dasal na hindi ko binitawan. Wala na sila, doktora, bulong ni Lando habang dahan-dahang pumapasok sa kuweba. Umalis na si Rodrigo at ang mga tauhan niya. Akala siguro nila ay nakasakay na kayo sa ibang bangka palayo ng isla. Nakahinga ako ng maluwag, pero nananatili ang bigat sa aking dibdib. Inalalayan ako ni Lando na makaupo ng maayos. Sa liwanag ng isang maliit na gasera, muli kong tiningnan ang aking mga kamay, ang mga kamay na nagpaanak sa libu-libong sanggol na nag-opera para magdugtong ng buhay, pero hindi man lang nagawang protektahan ang sariling danggal laban sa mga taong pinagkatiwalaan ko. Si Nanay Saling, kumusta siya? Tanong ko. May mga pasa po siya, doktora. Sinaptan siya ni Rodrigo para lang magsalita pero nanatiling tikom ang bibig ni nanay. Sagot ni Lando, bakas ang galit sa kanyang boses. Sabi niya utang na loob niya sa tatay niyo ang buhay namin. Nung panahon ng peste, sa manggahan ng tatay niyo lang ang tumulong sa aming mga magsasaka rito nang walang hinihinhing kapalit. Napahaplos ako sa aking muka. Utang na loob. Isang konseptong tila hindi pamilyar sa mga Villarreal, pero buhay na buhay dito sa payak na pamumuhay sa Guimaras. Lando, kailangan ko makita muli ang diary ni Papa, sabi ko. Pinuksan ko ang lumang notebook. Sa pagitan ng mga pahina, nakita ko ang mga sulat ni Papa tungkol sa kanyang pananaliksik sa mga herbal medicine at kung paano niya binuo ang pundasyon ng ospital. Pero sa isang pahinang, tila sadyang itinago may nakasulat na isang pangalan, Padre Jose. Ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng krus. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang kopyang nasa arkibo ng San Sebastian. Lando, may simbahan ba rito na San Sebastian? Tanong ko. Opo, doktora. Isang lumang kapilya iyon sa dulo ng kabilang barangay. Pero sarado na yon simula noong lumindol noong nakaraang taon. Paliwanag ni Lando. Tumingin ako sa bintana ng kuweba kung saan tanaw ang liwanag ng buwan sa dagat. Ang mga Villarreal ay kasalukuyang nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa Iloilo. Iniisip na wala na ako. Pero hindi nila alam sa mismong islang ito kung saan nila ako gustong ilibing. Doon ko mahuhukay ang kanilang sariling libingan. Kinuha ko ang isang maliit na gunting mula sa aking medical kit. Sa harap ng maliit na salamin, sinimulan kong gupitin ang aking mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Dante dahil mukha raw akong perfect director's wife kapag nakaayos ito. Hinayaan kong mahulog ang mga hibla ng buhok sa malamig na lupa ng kuweba. Kasabay nito, hinubad ko rin ang aking wedding ring, isang mamahaling singsing na tila naging kadena sa aking leeg sa loob ng 9 na taon. Patay na Al Celestina na asawa ni Dante Villarreal. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa refleksyon ng isang babaeng may maikling buhok at mga matang puno ng apoy. Ngayon ako na lang ang anak ni Dr. Navarro at ang ina ng batang ito. Doktora, anong plano nyo? Tanong ni Lando mangha sa pagbabagong nakikita niya sa akin. Magtatago tayo sa plain sight, Lando. Sa isang lugar na hindi nila aakalaing pupuntahan ko. Sabi ko habang isinusukbit ang bag. Pupunta tayo sa San Sebastian. Pero bago yon, kailangan nating dumaan sa maliit na public clinic sa palengke. Kailangan kong magtrabaho. Magtrabaho pero hinahanap kayo ng pulis. Hindi nila ako makikilala. Sino ang mag-aakalang antanyag na Dr. Celestina Navarro Villarreal ay magsisilbing isang volunteer nurse sa isang liblib at mahirap na barangay clinic sa Guimaras? Gagamitin ko ang pangalan ni Mama. Tatawagin niyo akong Elena. Sa gabing iyon sa gitna ng katahimikan ng isla,
Naramdaman ko ang muling pagtibok ng pag-asa. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig na nawala, kundi tungkol sa husti yang dapat makamit. Habang hinihintay namin ang pagbubukang liwayway, tinitigan ko ang aking mga kamay. Marumi man ang mga ito ng putik. At dugo, alam kong ito pa rin ang mga kamay na magpapabagsak sa kaharian ng mga Villarreal. Ang lihim ng Guimaras ay hindi lang tungkol sa lupa o sa pera. Tungkol ito sa isang pangakong binitawan ng aking ama. Isang pangakong ang bawat kasama, ang itinanim ay may aning kaparusahan. Anak, bulong ko sa aking tiyan habang nararamdaman ang marahang pintig ng aking puso. Hindi tayo susuko. Ipaglalaban natin ang ating pangalan. 2 linggo na ang lumipas, simula nang maging Elena ako sa maliit na barangay clinic sa Guimaras. Ang aking mga kamay na dati ay tanging mga sterile na, kagamitan at mamahaling lotion lang ang hinahawakan. Ngayon ay sanay na sa amoy ng alcohol, herbal ointments at ang magaspang na balat ng mga batang may lagnat at mga lolo't lola na may rayuma. Dito malayo sa marangyang buhay sa Iloilo, natagpuan ko ang isang uri ng katahimikan na hindi ko naramdaman sa loob ng 9 na taon. Ngunit sa likod ng bawat niti ko sa mga pasyente, ang apoy ng paghihiganti ay patuloy na nagbabaga. Doktora Elena, may naghahanap po sa inyo sa labas. Tawag ng isang volunteer nurse. Kinabahan ako. Sino? Si Lando po. Sabi niya ay handa na raw ang mga kagamitan para sa pagbisita sa kabilang barangay. Tumango ako at mabilis na nag-ayos. Ang pagbisita sa kabilang barangay ay ang aming code para sa pagpunta sa guho ng lumang simbahan ng San Sebastian. Pagdating namin sa San Sebastian, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bitak ng lumang pader na bato. Ang kapilya ay tila ba isang sugatang sundalo na naiwan ng panahon. Sa gitna ng alikabok at mga tuyong dahon, hinanap namin ang maliit na silid sa likod ng altar ang arkibo. Dito po, Doktora. Turo ni Lando sa isang lumang cabinet na gawa sa narabahagyang nakabaon sa mga debris. Gamit ang susi na nakuha ko sa kahon ni Papa, binuksan ko ang cabinet. Sa loob ay may mga folder na nakabalot sa plastic para hindi pasukin ng anay. Nang buksan ko ang pinakamakapal na folder, ang aking hininga ay tila naglaho. Naroon ang lahat. Ang orihinal na titulo ng lupa ng Villarreal Medical Center. Hindi ito nakapangalan kay Dante, lalong hindi kay Doña Esmeralda. Ang nakasulat sa owner's line ay Celestina Navarro. Ninakaw nila ang pagkatao ko. Bulong ko habang binabasa ang mga kalakip na dokumento. Nakita ko ang isang memorandum of agreement na nilagdaan ng aking ama at ni Doña Esmeralda 20 taon na ang nakakaraan. Ang kasunduan ay malinaw. Ang pamilya Villarreal ay magsisilbing management lamang habang si Papa ang nagbibigay ng pondo. At sa oras na mamatay si Papa, ang lahat ng kapangyarihan ay lilipat sa akin. Ngunit ang mas nagpakulo ng dugo ko ay ang mga papeles sa ilalim nito. Ang listahan ng mga puhunan. Ang bawat sentimong ginamit para sa expansion ng ospital mula sa oncology wing hanggang sa mga bagong MRI machine ay galing sa trust fund na iniwan ng aking ina. Pinirmahan ni Dante ang mga withdrawal slips bilang authorized representative ko. Lando, tingnan mo ito. Itinuro ko ang isang dokumento na may petsang noong nakaraang buwan lamang. Isa itong voluntary deed of assignment of shares. Dito nakasaad na ibinibigay ko raw ng libre ang lahat ng aking research patents at 40% ng aking shares sa ospital kay Beatriz bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang serbisyo. Tinitigan ko ang pirma sa ibaba. Ang pangalan ko Celestina Navarro Villarreal. Sa unang tingin, mukhang pirma ko ito. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Pero bilang isang doktor na sanay, tumingin sa maliliit na detalye, nakita ko ang pagkakamali. Ang dulo ng titik S sa aking pangalan ay palaging may maliit na buntot na paitaas, isang habit na nakuha ko kay Papa. Ngunit sa dokumentong ito, ang buntot ay pababa. Beatriz?
Panggigigil ko. Si Beatrice ang palaging nag-aasikaso ng mga papeles ko. Siya ang nagsasabi kung saan ako pipirma habang nagmamadali ako patungo sa operating room. Malamang ay hinaluan niya ang mga dokumentong ito sa gitna ng mga tambak na reseta at hospital forms na pinapipirmahan niya sa akin araw-araw. O kaya naman ginamitan niya ito ng matinding forgery. Ninakaw nila ang aking mana, ang aking pinaghirapang mga research, at ang aking karapatan sa sarili kong ospital. Ginawa nila akong isang empleyado sa sarili kong kaharian at nang wala na silang makuha, itinapon nila ako na parang basura. Doktora, ano itong isa pang papel? Tanong ni Lando, iniaabot ang isang maliit na resibo mula sa isang offshore bank sa Singapore. Binasa ko ang halaga, 50 milyong piso. Inilipat mula sa Hospital Research Fund patungo sa isang personal account sa pangalang Nathan Villarreal. Ang pera para sa mga mahihirap na pasyente, ginamit nila para sa future ng anak ni Beatrice. Sabi ko ang boses ko ay nanginginig sa matinding pot. Habang hawak ko ang mga ebiden, yang ito isang malakas na busina ng sasakyan, ang narinig namin sa labas ng kapilya. Sumilip si Lando at agad na namutla. Doktora ang mga tauhan ng munisipyo at may kasama silang mga lalaking nakabarong, mukhang mga abogado mula sa Iloilo. Agad naming itinago ang mga folder sa loob ng aking bag. Narinig namin ang mga yabag na papasok sa kapilya. Siguraduhin ninyong maayos ang turnover ng lupang ito. Ang Villarreal Medical Center ay kailangang magtayo ng satellite clinic dito sa Guimaras para sa kanilang expansion, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Beatrice, naririto siya sa Guimaras. At yung matandang hilot na si Saling, kung hindi pa rin aalis sa pwesto niya, gilingin niyo ang bahay niya. We have the papers signed by the governor. Dagdag pa niya ang boses ay puno ng kayabangan. Napahawak ako sa pader ng kapilya para hindi matumba. Hindi lang ako ang biktima nila. Ngayon pati ang mga taong tumulong sa akin ay gusto nilang wasakin para lang sa kanilang expansion. Narinig ko ang papalapit na mga yabag ni Beatrice patungo sa arkibo kung nasaan kami. Ang kaba sa dibdib ko ay tila isang tambol. Kung makikita niya ako rito, tapos na ang lahat. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto ng arkibo, isang malakas na kalabog ang narinig sa labas. Ma'am Beatrice, may sunog sa kabilang kasada ang sasakyan. Nyo nadamay! Sigaw ng isang tauhan. Ano ang mga dokumento ko sa loob? Sigaw ni Beatrice sabay takbo palabas. Tiningnan ko si Lando. May hawak siyang lighter at isang maliit na bote ng gas. Ngumiti siya ng bahagya. Kailangan nating gumawa ng diversion, doktora. Takbo na! Habang lumalabas kami sa likurang bahagi ng kapilya sa gitna ng usok at kaguluhan yakap ko ng mahigpit ang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ninakaw nila ang pagkatao ko, oo. Pero ang hindi nila alam sa bawat dokumentong hawak ko ngayon, dahan-dahan ko ring ninanakaw ang kanilang kinabukasan. Ang bawat peking pirma ni Beatrice ay magiging matibay na rehas na kukulong sa kanya. At ang bawat sentimong kinuha nila sa akin ibabalik ko, pati ang buhay na ipinagkait nila. Elle naman ang tawag nila sa akin na yon, pero ang boses na sisingil sa kanila ay ang boses ng tunay na may-ari ng Villarreal Medical Center. Ligtas kaming nakabalik sa bahay ni Nanay Saling sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Habang ang apoy sa sasakyan ni Beatrice sa bayan ay naging usap-usapan dito sa liblib na bahagi ng isla, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mabilis na pintig ng aking puso. Doktora, heto po. Iniabot sa akin ni Lando ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay may isang suklay na may ilang hibla ng buhok at isang ginamit na tissue. Nakuha ko po sa basurahan ng tinuluyan nilang rest house bago sila kumaripas ng takbo dahil sa sunog. Tinitigan ko ang mga hibla ng buhok ni Nathan. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Sa loob ng 9 na taon, pinaramdam nila sa akin na wala akong halaga dahil hindi ko kayang magbigay ng tagapagmana. Ngayon gagamitin ko ang mismong tagapagmana na yon para wasakin ang kanilang kaharian.
Salamat, Lando. Kailangan nating ipadala ito sa Iloilo sa kaisa-isang tao na mapagkakatiwalaan ko sa laboratory. Bulong ko. Sino po, Doktora? Si Dr. Arvin. Siya ang dati kong junior resident. Malaki ang utang na loob niya sa akin dahil ako ang nagbayad ng tuition ng kapatid niya noong mamatay ang tatay niya. Siya lang ang tanging makakagawa nito nang hindi malalaman ni na Doña Esmeralda. Lumipas ang 3 araw ng matinding paghihintay. Sa bawat oras na lumilipas, tila ba lalong bumibigat ang aking sinapupunan. 7 linggo na ang aking dinadala. Sa kabila ng lahat ng stress at takot, nananatiling matatag ang aking anak. Marahil ay nararamdaman niya ang galit ng kanyang ina ang apoy na nagpapanatili sa amin na buhay. Isang gabi, tumunog ang isang luma at burner phone na ibinigay ni Lando. Isang encrypted email ang natanggap ko. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang file. Binasa ko ang bawat linya ng DNA analysis report. Nang makarating ako sa pinakaibaba, muntik ko nang mabitawan ang telponyo. Probability of paternity 0%. Napaupo ako sa sahig. Hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang dakilang si Doña Esmeralda na handang pumatay at magnakaw para sa kanyang apo ay kasalukuyang nag-aalaga ng anak ng ibang lalaki. Ang mapagmataas na si Dante na itinapon ng kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat para sa isang tagapagmana ay ginagawang tanga ng kanyang kabit. Isang malaking kasinungalingan, bulong ko habang humahagikik ng may halong pait. Ang buong pundasyon ng kanilang pamilya ay itinayo sa isang malaking panlilinlang. Ngunit ang tanong ay sino ang tunay na ama ni Nathan at alam ba ito ni Beatriz, Doktora Elena, tawag ni Lando mula sa labas. May kailangan kayong makita. Pumunta tayo sa bayan ngayon din. Nagsuot ako ng malapad na sombrero at lumang salamin para magpanggap na isang simpleng magsasaka. Sumakay kami sa motor ni Lando patungo sa isang mamahaling resort sa kabilang bahagi ng isla, isang lugar kung saan madalas tumuloy ang mga negosyante mula sa Maynila at Iloilo. Mula sa malayo gamit ang isang binocular na hiram ni Lando, nakita ko si Beatriz. Nakasuot siya ng eleganteng puting damit, tila hindi man lang nagsanangyaring sunog sa kanyang sasakyan noong nakaraang araw. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kausap niya ang isang lalaki. Kilala ko ang lalaking iyon. Siya si Victor Consunji, ang pinakamalaking karibal ng Villarreal Medical Center. Siya ang taong ilang beses nang nagtangkang bumili ng mga shares ng ospital, pero laging hinaharangan ni Papa noon dahil sa kanyang maruming paraan ng pagmenegosyo. Nakita ko ang pag-abot ni Victor ng isang makapal na envelope kay Beatriz. Pagkatapos isang mabilis at malisisyosong halik ang ibinigay ng lalaki sa pisingi ni Beatriz. Ang paraan ng kanilang pagkikita ang titig sa kanilang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Si Victor ang ama. Bulong ko, ang boses ko ay puno ng kumpirmasyon. Hindi lang pala asawa ang ninakaw ni Beatrice sa akin. Balak din niyang ibigay ang ospital ng pamilya ko sa kaisa-isang kaaway ni Papa. Ginagamit niya si Dante para makuha ang kontrol sa pera at lupa habang ang tunay niyang katapatan ay nasa kabilang kampo. Doktora, tignan niyo, turo ni Lando. Inilabas ni Beatrice ang ilang mga folder mula sa kanyang bag, ang mga folder na pamilyar sa akin. Iyon ang mga orihinal na research papers ko tungkol sa bagong fertility treatment na pinaghirapan ko sa loob ng 5 taon. Ibebenta niya ang research mo kay Consunji, panggigigil ni Lando. Gagamitin nila ang pangalan ng kumpanya ni Victor para ilabas ang gamot at mawawalan ka na ng karapatan dun habang buhay? Nanlabo ang paningin ko sa galit. Hindi sapat na kinuha nila ang danggal ko. Gusto rin nilang nakawin ang legacy ko para sa sarili nilang bulsa. Ngunit sa gitna ng aking panggigigil isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kung malalaman ni Doña Esmeralda ang totoo na ang apo niyang itinatangi ay anak ng kanyang pinakakinamumuhian na kaaway, ano ang gagawin niya?
At kung malalaman ni Dante na ang babaeng pinagpalitan niya sa akin ay ginagawa siyang tulay para sa pagbagsak ng kanyang sariling ospital. Lando, kailangan natin kumuha ng litrato. Maraming litrato, utos ko. At kailangan nating malaman kung anong petsa ang nakatagdang board meeting para sa expansion. Bakit po, Doktora? Dahil sa araw na yon, magpapadala ako ng isang regalo para sa anibersaryo ng kanilang kasinungalingan. Sabi ko habang nakatingin kay Beatrice na nakangiti sa piling ng kanyang tunay na kakampi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na sipa sa loob ng aking sinapupunan. Maliit pa ang aking anak pero tila ba sumasang-ayon siya sa kanyang ina? Ang anak ng pagtatraidor na si Nathan ang magiging mitsa ng kanilang pagsabog. At ang anak na itinago ko sa dilim, ang tunay na tagapagmana ng Navarro, ang siyang magpapatay sa huling liwanag ng mga Villarreal. Pabalik na kami sa motor nang biglang tumunog ang telepono ni Lando. Si Nanay Saling. Lando, ang bahay natin. Sinusulog nila ang bahay natin. Sigaw ng matanda sa kabilang linya, kasunod ang tunog ng mga putok ng baril. Nanigas ang buong katawan ko. Alam na nila. Alam na ni na Beatrice kung nasaan ako. Takbo, Lando! Bilisan mo! Habang pinapatakbo ni Lando ang motor ng mabilis sa gitna ng kakahuyan, lumingon ako sa likod. Nakita ko ang usok na pumapaet taas mula sa direksyon ng bahay ni Nanay Saling. Ang huling kanlungan ko ay nawala na rin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Wala na akong ibang kakampi. Kundi ang mga dokumentong hawak ko at ang puot sa aking puso. Dante? Beatrice? Doña Esmeralda? Bulong ko sa hangin habang humahampas ang hangin sa aking maikling buhok. Inubos niyo ang lahat sa akin. Ngayon, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Ang gabi ay madilim, pero ang daan patungo sa paghihigante ay nagniningning na tila apoy. Ang amoy ng sunog na kawayan at nipa ay humahalo sa alat ng dagat habang nakatingin ako mula sa malayo. Ang bahay ni Nanay Saling ang huling piraso ng aking kabataan at ang tanging kanlungan ko sa gitna ng unos ay nilalamon na ng apoy. Nanay Saling, sigaw ko, pilit na kumakawala sa hawak ni Lando. Doktora huwag delikado, hila sa akin ni Lando habang pilit akong itinatago sa likod ng malalaking puno ng niyog. Ligtas si Nanay nakita. Ko siyang dinala ng mga kapitbahay patungo sa kakahuyan bago pa dumating ang mga tauhan ni Rodrigo. Napaluhod ako sa maputik na lupa. Ang lahat ng gamit ko, ang mga lumang gamit ni Papa na nahanap ko sa kahon, lahat ay abo na. Ngunit biglang hinawakan ni Lando ang aking balikat at itinuro ang aking bag. Ang mga dokumento, Doktora, dala nyo. Huminga ako ng malalim. Tama. Ang mga pinaka-importanteng sandata ay nasa akin pa rin. Hindi nila nakuha ang DNA results, ang mga kopya ng orihinal na titulo at ang ebidensya ng pagtatraidor ni Beatriz. Sinunob nila ang bahay, pero lalong nagliyab ang determinasyon sa aking puso. Lando, kailangan nating makaalis sa Guimaras, na yun din, sabi ko sa isang boses na hindi na nanginginig. Hindi na tayo magtatago. Oras na para tipunin ang mga totoong kakampi ni Papa. Sa gitna ng gabi sa tulong ng isang maliit na bangka ng mga mangingis, dang tinulungan ko sa klinik nung nakaraang linggo. Tahimik kaming tumawid pabalik ng Iloilo. Hindi kami dumaan sa main port. Dumaan kami sa isang pribadong pantala na pagmamay-ari ng simbahan. Pagdating sa Jarrow Cathedral, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila isang pagbabasbas. Dito sa loob ng arkibo ng arsobispado, nakatago ang huling barahan ni Papa. Padre Jose bungad ko sa isang matandang pari na matalik na kaibigan ni Papa. Halos hindi niya ako makilala dahil sa aking maikling buhok at dumi sa mukha. Celestina, Diyos ko, anong nangyari sa iyo, anak? Manghang tanong ng pari habang pinapapasok kami sa isang ligtas na silid. Padre ang pamilya Villarreal. Ninakaw nila ang lahat sa akin. Pero ang mas masakit, ginagamit nila ang ospital para sa kanilang pansariling ganid at maruming transaksyon. Paliwanag ko,
habang inilalatag ang mga ebidensya sa mesa. Tumango ang pari ng may lungkot. Alam ng iyong ama na darating ang araw na ito? Nung bago siya mamatay, iniwan niya sa akin ang supplementary will at ang orihinal na titulo ng lupa sa ilalim ng pangangalaga ng simbahan. Alam niyang sa oras na malagay sa panganib ang ari-arian ng simbahan ang magsisilbing saksi sa katotohanan. Inilabas ni Padre Jose ang isang selyadong envelope mula sa isang steel vault. Ang dokumentong ito ay hindi lamang basta papel. Ito ang hatol na magpapabagsak kay Doña Esmeralda. Nakasaad dito na ang lahat ng donasyon at puhunan ni Papa ay mananatiling pagmamay-ari ng kanyang anak at ang pamilya Villarreal ay walang karapatang ibenta o ilipat ang anumang bahagi ng ospital nang walang pahintulot ko. Ngunit hindi sapat ang mga dokumento. Kailangan ko ng suporta mula sa loob ng Board of Directors. Kinuha ko ang telepono ni Lando at tinawagan ng isang numero na matagal ko nang hindi nako-contact. Don Mario ang pinakamatandang stockholder ng ospital at ang taong pinagkakautangan ng loob ni Papa noong nagsisimula pa lamang siya. Hello, Don Mario? Si Celestina po ito. Celestina Nasan, kaang balita rito ay nasa kulungan ka na dahil sa malpractice. Bakas ang pag-aalala sa boses ng matanda. Lahat yon ay gawa-gawa ni na Beatriz at Dante, Don Mario. May mga ebidensya po ako. At may mas malalang balita. Balak ibenta ni Beatriz ang ospital kay Victor Consunji. Gagamitin nila ang expansion meeting bukas para pirmahan ang merger. Ano kay Consunji hinding-hindi papayag ang board sa ganung kalapastanganan sa pangalan ng iyong ama? Galit na sabi ni Don Mario. Yun ang kailangan ko, Don Mario. Kailangan ko ng pagkakataon na makapagsalita sa board meeting bukas. Pero hindi ako pwedeng pumasok sa ospital dahil sa warrant of arrest. Kailangan ko ng paraan para maihatid ang katotohanan sa loob. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, anak. May mga kakampi pa si Dr. Navarro sa loob. Ako ang bahala sa access, pero mag-ingat ka, Celestina. Balita ko ay nag-hire si Doña Esmeralda ng mga private investigators para hanapin ka. Seryoso silang tapusin ka bago ang meeting. Salamat po, Don Mario. Handa na po ako. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa salamin ng silid. Ang aking tiyan ay bahagya ng kumikimot ang aking anak ay tila nagbibigay ng lakas sa akin. 8 linggo na siya sa loob ng aking sinapupunan. Siya ang magiging saksi sa muling pagbangon ng pamilya Navarro. Ngunit habang naghahanda kami ni Lando, biglang bumukas ang pinto ng silid. Hingal na hingal ang sakristan na pumasok. Padre Jose Doctora, may mga armadong lalaki sa labas ng katedral. Hinahanap nila ang isang babaeng maikli ang buhok. Nagkatinginan kami ni Padre Jose. Mukhang mabilis ang galaw ng mga Villarreal. Hindi lang nila ako gustong ipakulong. Gusto nilang siguraduhin na hindi na ako makakarating sa meeting bukas. Rodrigo! Panggigigil ko. Dito kayo dumaan sa tunnel patungo sa kumbento sa kabilang kalye? Turo ni Padre Jose. Lando, bantayan mo ang doktora. Iligtas niyo ang mga dokumento. Habang tumatakbo kami sa madilim at makitid na tunnel sa ilalim ng katedral, narinig ko ang malalakas na putok ng baril sa labas. Ang mga Villarreal ay desperado na. Alam nilang kapag lumabas ang katotohanan, hindi lang ang yaman ang mawawala sa kanila, kundi ang kanilang kalayaan. Sa dulo ng tunnel napahinto ako. Naramdaman ko ang isang matinding pagkahilo. Ang stress at ang pagtakbo ay nagbibigay ng pressure sa aking katawan. Doktora, kaya niyo pa ba? Pag-aalala ni Lando. Kailangan kong kayanin. Pulong ko habang hinahawakan ang pader. Bukas matatapos ang lahat. Nakarating kami sa isang maliit na apartment sa tapat ng ospital, isang safe house na inihanda ni Don Mario. Mula sa bintana, tanaw ko ang naglalakihang mga letra ng Villarreal Medical Center. Bukas ang mga letrang yan ay isa-isang babagsak. Ngunit sa gitna ng aking pagpaplano, isang balita sa telebisyon ang kumuha ng aking pansin.
Ang mukha ni Dante ay flashed sa screen may hawak na press conference. Kami ay lubos na nalulungkot sa nangyari kay Dr. Celestina. Ngunit para sa ikabubuti ng ospital at ng aming mga pasyente, ang board ay nagdesisyon na ituloy ang merger sa Consunhi Group bukas ng umaga sa ganap na 10:00. Ito ay para masiguro ang kinabukasan ng aming tagapagmana, si Nathan Villarreal. Nakangiti si Beatrice sa tabi ni Dante, hawak ang kamay ng bata. Tila ba silang tatlo ang perpektong pamilya? Magsaya kayo hanggat kaya nyo pa, bulong ko habang tinititigan ang DNA report na hawak ko. Dahil bukas ang tagapagmanang ipinagmamalaki nyo ang mismong sisira sa inyo. Ang gabi ay mahaba pero ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa katotohanan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay handa na. Ang mga kakampi ay nakahanda na sa posisyon. Ngunit, isang bagay ang hindi ko alam. Si Doña Esmeralda ay may huling baraha rin na hindi ko inaasahan. Isang desisyon na hindi lang sisira sa akin, kundi maglalagay sa panganib sa buhay ng lahat ng nasa loob ng ospital. 8:00 ng umaga. 2 oras bago ang nakatagdang board meeting na magtatakda ng kapalaran ng aming ospital. Sa loob ng maliit na apartment sa tapat ng Villarreal Medical Center, pilit kong isinusuot ang isang lumang nursing scrub suit na nakuha ni Lando. Ngunit bago ko pa man maitali ang aking maikling buhok isang matinding kirot, ang gumuhit sa aking puson. Napakapit ako sa gilid ng mesa, ang aking hininga ay naging mabilis at mababaw. Doktora, ayos lang ba kayo? Mabilis na lapit ni Lando bakas ang matinding takot sa kanyang muka. Hindi ako makapagsalita. Ang sakit ay tila isang malamig na kamay na pinitas ang aking loob. Nang tignan ko ang aking binti, nakita ko ang mansa ng dugo sa aking puting pantalon. Dugo? Bulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa takot. Lando? Ang anak ko, may threatened abortion ako dahil sa stress at pagod. Diyos ko, kailangan natin pumunta sa ospital. Sabi ni Lando, mangbubuhatin ako. Hindi sa ibang ospital, Lando? Pilit kong sabi habang iniinda ang sakit. Dadalhin mo ako sa Villarreal. Doon ako magpapagagot. At doon ako magpapakita sa meeting. Pero doktora, huhulihin kayo doon. Nakaabang si Rodrigo at ang mga pulis. Iyon ang kailangan nating gamitin, Lando. Walang mag-aakala na ang hinahanap nilang takas ay papasok sa front door bilang isang pasyenteng nag-aagaw buhay. Mabilis na gumawa ng paraan si Lando. Tinawagan niya ang isang ambulan, siya mula sa isang kaibigang volunteer. Isinakay ako sa stretcher balot ng kumot at may oxygen mask na tumatakip sa aking muka. Ang mga dokumento nakatago sa ilalim ng aking stretcher, nakadikit sa bakal. Habang bumibiyahe ang ambulansya patungo sa ospital, nadating ako, ang reyna nararamdaman ko ang bawat lubak ng kalsada sa aking sinapupunan. Anak, lumaban ka. Kaunti na lang. Ipaglalaban tayo ni nanay. Pagdating sa emergency room ng Villarreal Medical Center, ang kaguluhan ay naramdaman ko agad. Maraming tao, maraming gwardiya. Pasyente, severe abdominal pain, pregnant 8 weeks, sigaw ng paramedic. Dinala ako sa isang isolation room. Ang kaba ko ay lalong tumindi nang makita ko kung sino ang resident doctor na naka-duty. Si Dr. Karen ang alipores ni Beatrice. Wait, let me check the patient, sabi ni Dr. Karen. Nang alisin niya ang oxygen mask at makita ang mukha ko, nanlaki ang kanyang mga mata. Akmang sisigaw siya, pero mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay at tinitigan siya ng matalim. Karen, subukan mong sumigaw at sisiguraduhin kong ang lahat ng kickback na natanggap mo mula kay Beatrice sa mga peking laboratory supplies ay lalabas sa audit bukas. Pulong ko sa isang boses na puno ng otoridad kahit na nanghihina ako. Napatigil si Karen. Namutla siya. Doktora Celestina, gamutin mo ako. Isalba mo ang anak ko. At pagkatapos tatahimik ka kung hindi pare-pareho tayong babagsak. Banta ko. Nanginginig ang mga kamay ni Karen habang inihahanda ang pampakapit at IV fluids.
Sa loob ng kalahating oras, habang ang mga gamot ay unt-unting kumakalma sa aking katawan, narinig ko ang anunsyo sa buong ospital. Attention all board members, proceed to the executive lounge for the 10 a.m. emergency meeting. Kailangan ko ng kumilos. Pero bago pa ako makababa sa kama, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice kasama si Rodrigo. Karen, balita ko may special na pasyente rito. Nakangising sabi ni Beatrice. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Oh, Celestina, sabi ko na nga ba, dito ka rin babalik. Ang tanging lugar kung saan akala mo ay ligtas ka. Beatrice, panggigigil ko pilit na bumabangon kahit nahihilo. Huwag ka nang magpakapagod, Celestina, sabi ni Beatrice habang dahan-dahang lumalapit. Rodrigo, bantayan ang pinto. Karen, lumabas ka muna. Nang kaming dalawa na lang, inilabas ni Beatrice ang isang syringe na may lamag malinaw na likido. Alam mo ba kung ano ito? Isang sedative na magpapatulog sa iyo sa loob ng 3 oras. Sapat na panahon para pirmahan namin ang merger kay Victor Consunji at ideklara kang mentally unfit dahil sa pagtatangkang magpakamatay sa loob ng ospital. Bulong niya ang mukha, ay 1 pulgada lang ang layo sa akin. Hinding-hindi niyo makukuha ang ospital na ito. Sabi ko pilit na inaabot ang bag ko sa ilalim ng kama. Talaga sino ang maniniwala sa'yo? Ang warrant mo ay active na. Ang mga pulis ay nasa labas lang. At ang asawa mo, si Dante, busy siya sa pag-aayos ng future namin ni Nathan. Mabilis na itinutok ni Beatrice ang syringe sa aking IV line. Goodbye, Celestina. Pagkagising mo, wala ka ng ospital, wala ka ng career, at baka wala na ring bata sa sinapupunan mo. Bitawan mo siya. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Napalingon kaming dalawa. Nakatayo si Dante, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng gulat. Dante, anong ginagawa mo rito? Malapit na ang meeting, sabi ni Beatrice. Pilit na itinatago ang syringe. Nakita ko ang ambulance report, Beatrice. Akala ko ba nasa Guimaras siya at nagtatago sa krimen niya? Lumapit si Dante sa akin. Nakita niya ang mansa ng dugo sa kumot. Celestina, anong nangyari sa'yo? Dante? Ang anak ko. Bulong ko bago ako tuluyang nawalan ng malay dahil sa matinding sakit at pagod. Ang huling nakita ko ay ang gulat sa mga mata ni Dante habang tinititigan ng syringe sa kamay ni Beatrice. At ang dugong nagpapatunay na ang babaeng itinapon niya ay kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang tunay na anak. Nasa pagitan ng dilim at liwanag ang aking ulirat. Ngunit ang boses ni Dante ang tanging humihila sa akin pabalik sa realidad. Isang boses na hindi ko inakalang makakapagdala muli ng ganoong klaseng pait at pangungulila. Doktor, bilisan niyo dumadaloy ang dugo? Sigaw ni Dante. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang hinahawakan ang aking balikat. Dante, tumigil ka na, bulyaw ni Beatrice, ang tinig ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang niya yan. Nag-inject siya ng gamot para magmukhang buntis para kaawaan mo. She's a doctor. She knows how to fake a miscarriage. Naramdaman ko ang paggalaw ng stretcher. Dinala ako sa emergency OR dahil sa matinding hemorrhage. Sa gitna ng kaguluhan, habang inililipat ako ng mga nurse, nahulog ang aking bag mula sa ilalim ng stretcher. Bumukas ito at kumalat ang mga dokumentong dinala ko mula sa Guimaras at sa Arsobispado. Huminto ang mundo ni Dante nang makita niya ang mga papel. Isang particular na dokumento ang kumuha ng kanyang atensyon, ang DNA report na may malaking tatak ng 0% paternity probability. Ano ito? Mahinang tanong ni Dante, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Dante, halika na. Naghihintay na ang board, huwag mong pansinin ang mga basura ng babaeng yan. Hila ni Beatrice sa braso ni Dante, nguit marahas na tinabig siya ng asawa ko. Pinasa ni Dante ang bawat linya ng DNA report.
Nakita ko ang unt-unting pagbabago ng kanyang muka mula sa pagkalito patungo sa gulat hanggang sa isang matinding puot na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Tumingin siya kay Beatrice pagkatapos ay sa bata na hawak ng isang yaya sa di kalayuan. Nathan, hindi ko siya anak. Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanginghilid ang luha ng galit. Dante, let me explain. Fake yan. Gawa-gawa yan ni Celestina. Pilit na depensa ni Beatrice pero halata ang panginginig ng kanyang boses. Fake yan selyo ng laboratorio. Ni Arvin An pirma ng chief pathologist. Sigaw ni Dante na umalingaw-gaw sa buong hallway ng ospital. Siyam na taon, Beatrice. Siyam na taon ako nagdiis, nagnakaw at nanakit ng tanging babaeng nagmahal sa akin dahil pinaniwala mo ako o binigyan mo ako ng tagapagmana. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Doña Esmeralda suot ang kanyang pinakamahal na alahas, handa na para sa board meeting. Anong kaguluhan ito, Dante Beatriz? Kailangan na nating pirmahan ng merger. Naghihintay na si Victor Consunji. Utos ng matanda. Mama, alam niyo ba ito? Itinapat ni Dante ang DNA report sa mukha ng kanyang ina. Alam niyo bang si Nathan ay hindi isang Villarreal? Tumitig si Doña Esmeralda sa papel. Walang gulat sa kaniyang mga mata. Isang malamig at kalkuladong tingin lamang ang ibinigay niya. Hindi na mahalaga yan ngayon, Dante. Sagot ni Doña Esmeralda sa isang boses na walang pakialam. Ang mahalaga ay may hawak tayong bata na magsisilbing mukha ng ating pamilya para makuha ang tiwala ng mga investor. Once we sign the merger, we have the money. We can deal with the boy later. Napabitaw si Dante sa papel. So, alam nyo na niloloko ako ng babaeng ito, pero pinabayaan nyo. Pinayagan niyo kaming wasakin ang buhay ni Celestina para lang sa pera. Ginawa ko ito para sa ospital, Dante. Para sa apelidong Villarreal. Sigaw ng kanyang ina. Villarreal, tawa ni Dante, isang tawang puno ng baliw na pait. Mama, basahin ninyo ang isa pang papel na nakuha ko rito. Ang lupang ito ang bawat pader ng ospital na ito? Hindi sa atin. Kay Celestina ito. At ang lahat ng perang ginamit natin ay ninakaw natin sa kanya. Naramdaman ko ang lamig ng anesthesia na itinuturok na sa akin ng mga nurse para sa emergency procedure. Ang aking mga mata ay unt-unti ng pumipikit, ngunit narinig ko ang huling desisyon ni Dante na hindi ko inasahan. Rodrigo, tawag ni Dante sa head of security. Harangan ang lahat ng pinto ng executive lounge. Walang merger na magaganap. At tawagan ang mga pulis. I want to report a case of forgery and corporate fraud against my mother and Beatrice. Dante, nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Esmeralda. Ngayon lang ako nagising, Mama. Sagot ni Dante habang nakatingin sa akin ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagdurusa. Iligtas niyo ang asawa ko at iligtas niyo ang anak ko, ang tunay kong anak. Habang ipinapasok ako sa operating room, ang huling imaheng nakita ko ay si Beatrice na pilit na hinahawakan ng mga gwardiya habang sumisigaw, at si Dante na nakaluhod sa sahig, hawak ang mga dokumentong nagpabagsak sa kanyang sariling mundo. Ngunit sa gitna ng aking pagkawalang malay isang banta ang hindi pa natatapos. Si Victor Consunji ay nasa loob na ng boardroom, at may hawak siyang isang dokumento, ang hindi alam ni Dante, isang kasunduang magbibigay sa kanya ng karapatang kuhanin ng ospital kahit hindi pirmahan ni Dante ang merger. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa loob ng operating room, ang pintig ng puso ng aking anak ay unti nang humihina. Ang tunog ng cardiac monitor ay tila isang babala mabilis kipit at puno ng panganib. Sa loob ng puting silid ng operating room, ang aking katawan ay tila lumulutang sa pagitan ng dalawang mundo. Naririnig ko ang boses ng mga doktor, ang kalansing ng mga kagamitang bakal, at ang desperadong utos ni Dr. Arvin. BP is dropping. Prepare for blood transfusion. Hindi pwedeng mawala ang bata. Kailangang kumapit ng pasyente.
Sa kabilang bahagi ng ospital sa executive lounge, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Victor Consunji sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayan naghihintay ng biktima. Sa kanyang harap ay ang merger documents na magbibigay sa kanya ng buong kontrol sa Villarreal Medical Center. Nasaan na si Dante Sampung? Minuto na lang mapapawalang bisa na ang aming alok. Malamig na sabi ni Victor. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante, hawak ang mga dokumentong nakuha niya mula sa bag ni Celestina. Kasunod niya ang mga gwardiya na humaharang kay Doña Esmeralda at Beatriz. Walang pipirma sa merger na ito, Victor. Deklara ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang lahat ng ito ay isang panluloko. Ang lupaing kinatitirikan ng ospital na ito ay hindi pagmamay-ari ng pamilya ko. Kay Celestina ito. At ang mga dokumentong hawak mo, lahat ng pirma doon ay peke. Tumawa ng mahina si Victor. Inilabas niya ang isang asul na folder. Dante, masyado kang emosyonal. Hindi mo ba alam ang iyong ina at si Beatriz ay nang utang sa akin ng 500 milyong piso noong nakaraang taon para takpan ang butas sa inyong pondo? Ginamit nilang collateral ang ospital na ito. Pirmahan mo ang merger o kukunin ko ang ospital na ito sa pamamagitan ng foreclosure bukas ng umaga. Napatingin si Dante kay Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay umiwas ng tingin. Ginawa ko yon para hindi tayo mabaon sa utang dahil sa mga palpak na investment ni Beatriz, sigaw ng matanda. Anong investment? Mama, ibinulsa ni Beatriz ang pera ibinigay niya kay Victor? Sigaw ni Dante. Time's up, Dante. Sign it or lose everything. Utos ni Victor habang iniabot ang ballpen. Ngunit bago pa man mahawakan ni Dante ang panulat, ang malaking screen sa loob ng boardroom ay biglang bumukas. Hindi ang financial report ang lumitaw, kundi ang mukha ni Celestina nakahiga sa kama ng ospital. May oxygen mask pa sa tabi, maputla, pero ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi mawawala ang lahat, Dante, dahil ang lupang ito ay nakatago sa isang indefeasible trust sa ilalim ng pangangalaga ng Arsobispado ng Iloilo. Ang boses ko ay mahina, pero bawat salita ay may bigat ng katotohanan. Nagulat ang lahat. Lumingon si Victor sa screen. Celestina, paanong? Victor, ang kontratang pinirmahan ni Doña Esmeralda ay void ab initio, walang bisa mula sa simula. Paliwanag ko habang ipinapakita ng kamera ni Lando ang orihinal na dokumento na may selyo ng simbahan. Nakasaad sa supplementary will ng aking ama na ang lupaing ito ay hindi maaaring gawing collateral o ibenta ng walang pirmang personal ng arsobispo. At ang arsobispo ay hindi kailanman pipirma sa isang transaksyong puno ng pandaraya. Pumasok sa boardroom si Padre Jose kasama ang 2 abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines. Ginong Consunji nareto kami para ipaalam na ang lahat ng transaksyong ginawa mo kasama si Doña Esmeralda at Beatriz ay itinuturing na fraudulent conveyances, sabi ng abogado. At tungkol naman sa utang, ang perang ibinigay mo kay Beatriz ay napatunayan naming pumasok sa isang offshore account na ikaw din ang may-ari. Isang simpleng money laundering scheme para makuha ang ospital. Namutla si Victor. Tumayo siya handang umalis. Hindi pa tayo tapos. Tapos na tayo, Victor, sabi ni Dante habang pumasok ang mga pulis sa boardroom. Beatriz, Doña Esmeralda, kayo rin. Dante, ako ang ina mo, tili ni Doña Esmeralda habang pinapupuswasan ng mga pulis. At ako ang asawang sinira nyo, sagot ni Dante. Rodrigo, ilabas sila. Ayokong makita ang mga mukha nila rito kailanman. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumingin si Dante sa screen. Celestina. Ang bata, kumusta ang anak natin? Mumiti ako ng bahagya sa kabila ng panghihina. Lumalaban siya, Dante, tulad ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng pagumpay na ito, biglang tumunog ang alarm sa aking kwarto. Ang aking BP ay muling bumagsak.
Ang screen ay naging static. Doktora Celestina, ang huling narinig kong sigaw ni Dante bago muling dumilim ang lahat. Sa loob ng operating room, ang mga doktor ay nagkakagulo. Cardiac arrest. Prepare the defibrillator. 1, 2, 3, clear! Sa sandaling iyon, nakita ko si Papa sa aking panaginip. Nakatayo siya sa hardin ng aming lumang bahay sa Guimaras, karga ang isang sanggol na nakasuot ng puti. Ngumiti siya sa akin at ibinigay ang bata. Bumalik ka na, Celestina. Hindi pa tapos ang misyon mo. May isang buhay na kailangan ng iyong pagkalinga. Nagising ako sa tunog ng isang malakas na iyak. Hindi iyak ng pighati, kundi iyak ng isang bagong silang nabuhay. Ngunit imposible. 8 linggo pa lang ang aking dinadala. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Dr. Arvin na nakangiti may hawak na ultrasound monitor. Doktora, gising na kayo. Ang baby, ang heartbeat niya, bumalik na sa normal. It's a miracle. Nayak ako sa tuwa. Ang aking sakripisyo, ang aking pagtakbo sa ulan, ang lahat ng kahihiyan. Lahat ng iyon ay sulit para sa sandaling ito. Ngunit sa labas ng aking silid, nakatayo si Dante. Hawak ang mga papeles ng annulment na pinunit-punit niya. Alam ko ang paghihigante ay tapos na. Pero ang tanong ay, may puwang pa ba para sa kanya sa bagong buhay na itatayo ko para sa aking anak? Isang buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila mas masigla, tila nakikibahagi sa bagong simula ng bawat pasyen na pumapasok sa mga pintuan ng ospital. Nuit may isang malaking pagbabago ang naglalakihang mga letra sa bukana ng gusali ay hindi na kulay ginto at hindi na Villarreal ang nakasulat. Navarro Memorial Center for Women and Children. Iyan na ang bagong pangalan ng institusyong binuo ng dugo at pawis ng aking ama. Sa ilalim ng aking pamumuno bilang Chief Executive Officer at Chief of Clinics, ang ospital ay hindi na naging simbolo ng elitismo at ganid, kundi isang kanlungan para sa mga ina at batang nangangailangan may pera man o wala. Nakatayo ako sa tapat ng malaking portrait ni Papa sa lobby. Hawak ko ang aking tiyan na ngayon ay bahagya ng bumibilog, 14 na linggo na ang aking miracle baby. Ligtas siya, matatag siya. Siya ang aking inspirasyon sa bawat desisyong ginagawa ko. Doktora Celestina, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ng bagong charity wing, tawag sa akin ni Lando. Nakasuot na siya ngayon ng maayos na uniforme bilang Head of Logistics ng ospital. Si Nanay Saling naman ay nasa Guimaras Masa. Yang pinapatakbo ang aming satellite clinic doon na libre para sa mga mangingisda. Salamat, Lando. Susunod na ako. Nakangiti kong sagot. Bago ako magtungo sa seremonya, pumasok muna ako sa aking opisina. Sa ibabaw ng mesa ay may isang pahayagan. Ang headline, Former Hospital Executive and Accomplice Sentenced to 20 Years for Corporate Fraud and Forgery. May maliit na litrato dun nina Doña Esmeralda at Beatriz na nakasuot ng orange na uniforme, nakapuso ang mga kamay habang inililipat sa correctional facility. Si Beatriz na dating mapagmataas sa kanyang pulang gown, ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng ganda sa kanyang mukha. Ang kanyang anak na si Nathan ay kinuha na ng kanyang tunay na ama si Victor Consunji. Ngunit balita ko ay itinapon lang ito sa isang boarding school sa ibang bansa dahil napatunayan ding ginamit lang ni Victor ang bata para sa kanyang mga illegal na transaksyon. Isang malungkot na tadhana para sa isang inosenteng bata. Ngunit iyon ang bunga ng mga kasalanang itinanim ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Hindi na siya ang mapagmataas na direktor na nakilala ko. Malaki ang ipinayat niya, magulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Celestina. Tawag niya ang boses ay nanginginig. Dante. Anong ginagawa mo rito? Kalmado kong tanong. Tapos na ang pag-aayos ng annulment natin.
Ang kailangan mo na lang ay pirmahan ang huling waiver para sa mga property na kusang ibinalik ng korte sa akin. Lumapit si Dante at lumuhod sa aking halapan. Celestina, patawarin mo ako. Nabulag ako. Hinayaan kong diktahan ng mama ko at ni Beatrice ang buhay ko. Nawala sa isip ko na ikaw lang ang tanging naniwala sa akin nung wala pa akong kahit ano. Tinitigan ko siya. Noon nang makita siyang lumuluha, ay sapat na para lumambot ang puso ko. Pero ngayon, wala na akong maramdaman, kundi awa-awa para sa isang lalaking nawala ng kanyang kaluluwa dahil sa kahinaan ng loob. Dante, tumayo ka? Sabi ko habang inilalayo ang aking sarili. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto kong maging payapa ang buhay ko at ng anak ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Gusto kong bumawi, Celestina. Hayaan mo akong maging ama sa bata. Hayaan mo akong magtrabaho rito kahit bilang simpleng doktor lang. Gusto kong makitang lumaki ang tunay kong anak. Pagsusumamo niya. Umiling ako ng dahan-dahan. Ang pagiging ama ay hindi lang sa pangalan Dante. Ito ay tungkol sa proteksyon, katapatan at paninindigan. Nung kailangan kita, nasaan ka? Nung kailangan ng anak mo ang kanyang ama, para hindi kami itapon sa ulan, nasaan ka? Celestina, please. Hindi na ako ang Celestina na handang mamatay para sa pag-ibig mo, Dante. Ang Celestina na kaharap mo ngayon ay isang ina na handang mabuhay para sa kanyang anak. You can see the child as per legal agreement. Pero hanggang doon na lang iyon. Ang pamilyang pangarap mo, winasak mo na noong gabing ipinakilala mo si Nathan bilang tagapagmana mo. Tumayo si Dante, ang kanyang mga balikat ay bagsak. Alam niyang wala na siyang babalikan. Ang pintuan ng aking puso ay tuluyan ng nagsara at ang susi ay itinapon ko na sa dagat ng Gimaras. Lumabas ako ng opisina at hinarap ang mga empleyado ng Navarro Memorial. Sa gitna ng palakpakan at kagalakan, kinuha ko ang gunting para sa ribbon cutting. Ang ospital na ito, panimula ko sa aking maikling talumpati, ay itinayo sa katotohanan. Sa loob ng maraming taon, marami sa atin ang nabuhay sa takot at laro ng kapangyarihan. Pero ngayong araw, tinatapos na natin yon. Ang bawat buhay rito ay mahalaga, ang bawat ina ay igagalang, at ang bawat himala ay ating iingatan. Habang pinuputol ko ang ribbon, naramdaman ko ang isang marahang sipa sa loob ng aking sinapupunan. Ngumiti ako. Alam kong naririnig ako ni Papa mula sa langit. Alam kong ipinagmamalaki niya ako. Hindi lang ako nagwagi laban sa mga Villarreal. Nagwagi ako laban sa sarili kong kahinaan. Nahanap ko ang aking tinig sa gitna ng katahimikan. Nahanap ko ang aking danggal sa gitna ng dumi. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, tandaan ninyo ang isang sugatang puso ay maaaring maghilom. Pero ang isang nadunghisang dangal ay tanging ang iyong sariling lakas ang makakapaglinis. Huwag hayaang limitahan ng ibang tao ang iyong kakayahan dahil ikaw ang arkitekto ng iyong sariling tadhana. Ako si Dr. Celestina Navarro. Isang doktor, isang anak, at higit sa lahat, isang ina. At dito sa Navarro Memorial, ang bawat bagong buhay ay nagsisimula ng may pag-asa. Dito nagtatapos ang ating kwento, ngunit para sa akin, ito pa lamang ang tunay na simula.